Sentro sa pagdinig ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries ang isang panukala na layong paigtingin at palawigin ang kapasidad ng cooperative banks sa bansa. Si Faith Santiago live mula sa Batasang Pambansa. Faith? Yes, Naj. Buhat ng naipasa na itong House Bill number 2592 noong third and final reading sa 19th Congress ay naging mabilis at maayos ang deliberasyon nito kasama ang iba't ibang ahensya at ng Bangko-op. Recognitions and appreciation for this proposed Cooperative Banking Act, and we are thankful for the efforts given by the legislators and stakeholders in crafting measures that reflects the important role of the cooperative bank in promoting the inclusive finance, countryside development, and the cooperative empowerment in the Philippines. Iyan ang ipinaabot ni Attorney Michael M. Borigas, ang CEO ng Cooperative Banks Federation of the Philippines o Bangko-op, kung saan saklawan niya ng naturang panukala ang tunay na hangarin at layunin na lalong palakasin pa ang cooperative banks at i-expand ang kanilang kapasidad ng mas makapaglingkod sa mga komunidad at cooperative members saan mang bahagi ng bansa. Ang House Bill number 2592 ay layong magtayo ng registration, regulation at operation ng mga cooperative bank. Ayon sa explanatory note ni NATCO Party List Representative Felimon Espares na siya ring may akda at nanguna bilang chairperson ng komite, kinakailangan na ito sa gitna ng lumalabas na datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na meron ng 21 registered cooperative banks as of July 2025. Sa pamamagitan ng pinaigting na legal and institutional framework, mas magiging responsive ang mga bangko sa evolving challenges ng cooperative sector at mabibigyan ng mas may makabuluhan at sustainable na tungkulin maging sa national economy. Inilatag din ng Bangko-op ang mga maaaring ikonsidera sa panukala, gaya ng pagsama sa pagtanggap ng otoridad ng demand deposits, kasama ng savings at time deposits sa ilalim ng Section 20, at ang posibilidad ng misalignment sa probisyon sa bilang ng required independent directors dahil sa pagkakaiba-iba ng numero at terminong nakasaad sa panukala. Tinugunan naman ito agad ng BSP. The chair should be an independent director, but in terms of the majority membership, the requirement is that they should be at least two non-executive director, meaning to say not necessarily an independent director. Okay. Sige. Samantala, naglahad din ng mga rekomendasyon ng BSP kaugnay sa otoridad ng mga cooperative bank na mag-engage sa liquidity at treasury operations na maaaring magdulot ng diversion sa pagtuon mula paglilingkod sa komunidad tungo sa profit-taking, infrastructure at capability ng bangko at iba pa. Nasagot din ito sa pamamagitan ng existing provision na lahat ng regulation kaugnay sa kapasidad ng mga bangko ay nasa ilalim ng approval ng BSP. Bukas din ang Cooperative Development Authority sa clarificatory amendments sa pagitan ng BSP supervision hinggil sa banking operations at CDA jurisdiction sa co-op registration, co-op law compliance, member governance at cooperative sector development. These refinements will help ensure the cooperative banks are strengthened as banks without losing their essential character as cooperatives. Greg, pumasa naman ang panukalang ito sa pagpupulong at inaasahan ang pagpasa ng mga dokumento at position papers mula sa BSP at CDA sa loob ng 10 calendar days. At yan lang muna mula rito para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.